DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Nanawagan ng pamahalang panlalawigan ng Batangas sa Bateleq 2 na magpaliwanag ukol sa matagal ng pagkaantala ng panukalang joint venture nito sa Meralco. Sa isinagawang pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas, partikular ng Committee on Transportation, Communication and Public Utility na pinangunahan ni Board Member Melvin Bidal at Board Member Alfredo Corona, tinalakay ang madalas na brownout sa mga lugar na sakop ng Bateleq 2. Ang usapin ay itinulak ng Batangas Forum for Good Governance and Development Association na sumusuporta sa panukalang joint venture. Ayon sa grupo, malaki ang naging epekto ng mga power outage sa mga negosyo at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Batanggenyo. Hinihiling nila na ilahad ng Bateleq 2 ang tunay na kalagayan ng kanilang operasyon at ang konkretong plano upang mapabuti ang serbisyo. Ipinaliwanag naman ni Meralco Senior Vice President Attorney Arnel Casanova na hindi take over ang panukalang joint venture kundi isang pakikipagtulungan upang palakasin ang operasyon ng Bateleq 2. Nakahanda umano ang Meralco na maglaan ng bilyong piso para sa pag-upgrade ng mga pasilidad at infrastruktura upang mas maging maasahan ang serbisyo ng kuryente. Binanggit din niya na kasalukuyang nagseserbisyo ang Meralco sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas City at San Pascual, mga lugar na itinuturing na maunlad sa lalawigan at nais nilang maipatupad ang parehong antas ng serbisyo sa buong lalawigan. Samantala, sinabi naman ang kinatawan ng Bateleq 2 na may binubuong technical working group upang pag-aralan ng mga panukala. Bukod sa Meralco, nakakatanggap din umano sila ng mga proposal mula sa Aboitiz at Prime. Anya hindi simpleng desisyon ang pagpasok sa isang joint venture, kaya isinasaalang-alang nila ang kapakanan ng kanilang mga miyembrong consumer owners. Binigyang din naman ni Vice Governor Hermelando Mandanas ang kahalagahan ng malino na pangmatagalang plano ng Bateleq 2 lalo't mag-expire na ang prangkisa nito sa 2030 at kinakailangan itong aprubahan ng Kongreso. Anyang mahalagang masiguro kung kaya ng kooperatiba na makapagbigay ng dekalidad na serbisyo ng walang pangasiwa ng NEA. Sa uli, umaasa ang mga opisyal ng lalawigan na ang pagdinig ay magsisilbing hakbang upang mapabuti ang serbisyo ng kuryente at maihanda ang Batangas sa patuloy nitong pag-unlad bilang sentrong industrial. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas.